Isang simpleng online transaction na uwi sa matinding alitan, pambabatikos at banta sa social media. Isang babaeng negosyante ang nagbayad ng COD para sa gintong alahas na akala niya ay bargain, pero sa halip na kumita, nanganib ngayon ang kanyang pangalan, negosyo at pati pamilya. Sino ang tama? Sino ang mali? At paano naging kasangkapan ng social media sa paninira? Alamin ang buong kwento dito, kasama sa programa si Jennifer Balagan, isang negosyanteng buy and sell ng ginto, para ibahagi ang nangyari sa kanya sa isang online transaction. Ayon kay Jennifer, nakita niya sa Facebook Live selling ang isang gintong Cartier bangle na binebenta ni Tina China Roses. Sinabi sa live na may dents ito pero hindi nabanggit na halos maputol na ang alahas. Napagkasunduan na ay de-deliver ang item via J&T, ngunit nagpasya si Jennifer na cash on delivery na may delivery charge na wala siya din. Dumating ang rider sa bahay niya, dala ang item. Dahil sa excitement, agad niyang binayaran ang rider bago buksan ang package. Ngunit pinayuhan siya ng rider na buksan muna ito bago siya umalis. Pagbukas niya, nakita ang pinsala. Malapit nang maputol ang bangle. Agad niyang sinabi sa rider na hindi na niya ito kukunin. Ibinalik ng rider ang buong bayad pero ayon kay China, may penalty na 500 na hindi na dapat ibalik. Hindi pumayag si Jennifer at hindi pinaalis ang rider hanggang may balik ang pera. Akala niya tapos na ang issue, pero makalipas ang isang oras, may nagpadala sa kanya ng screenshot ng isang post ni China na tila naninira sa kanya. Laking gulat ni Jennifer dahil pati ID ng kanyang asawa at personal details ay hawak ng kabilang panig. Nakablock na rin siya, kaya hindi na sila nag-usap. Mas lumala ang sitwasyon nang may mga nagmag-message sa kanya ng pananakot at sinasangkot pa pati ang kanyang pamilya at negosyo. Ani Jennifer, nasira ang kanyang reputasyon bilang online seller, pati LPG store, motor shop at takoyaki business niya ay apektado dahil sa mga nagkalat ng bogus buyer issue laban sa kanya. Sa panig naman ni China, iginiit niyang malinaw na sinabi sa live ang kondisyon ng alahas at ipinakita ito sa camera. Posible raw na hindi narinig ni Jennifer dahil nag-mind siya agad. Ayon kay China, pre-loved item ang bangle at paminsan-minsan lang siya nagbabagsak presyo sa kanyang live selling. Aminado si China na nag-post siya laban kay Jennifer, pero dinelet din agad dahil naisip niyang baka lumaki ang gulo. Aniya, ginawa niya lang ito para sa awareness at wala raw intensyon na sirain ang pangalan ni Jennifer. Nag-sorry rin siya sa live at sinabing nadala lang siya ng emosyon, lalo't may sakit siya noon. Ngunit ayon kay Atay Garrett at sa Anti-Cybercrime Group, hindi biro ang pagkakaroon ng 2 million followers tulad ni China. Kahit personal account ang gamitin, malaki pa rin ang epekto ng mga post at may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Ipinaliwanag din ng pulisya na pwedeng matrace ang totoong may-ari ng mga account na nagbabanta gamit ang cyber warrant at pwedeng magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya gaya ng screenshots. Sa huli, nagpasya si Rafi Tulfo na samahan si Jennifer sa Anti-Cybercrime Group sa Camp Crame para magsampa ng formal complaint at may proseso ang kaso laban sa mga nagda at nanira sa kanya online. Ang insidenteng ito ay malinaw na palpak na paggamit ng social media. Mula sa mabilisang pagbili ng hindi sinisigurado ang kondisyon ng produkto, hanggang sa padalos-dalos na pagpupost ng walang konsiderasyon sa epekto, parehong panig ay may pagkukulang. Dapat mas naging maingat siya sa pagbili at dapat ay sinigurado ang kondisyon ng item bago magbayad. Bilang seller na may milyon-milyong followers, hindi biro ang impluensya niya. Ang anumang post laban sa isang tao ay maaring magdulot ng matinding damage sa reputasyon at kabuhayan nito. Sa panahon ngayon, isang click lang sa social media ay maaring bumuo o sumira ng buhay ng isang tao. Kaya bago mag-post ng anumang bagay, lalo na kung negatibo, siguraduhin na totoo, patas at may malinaw na basehan. At sa pagbili online, huwag basta-basta padadala sa mura o hype. Laging suriin ang produkto at alamin ang buong detalye bago magbayad. Maging responsable sa salita at gawa, online man o offline.